Life After Prison. By Silence You. Kabanata 271. Iyon ang unang pagkakataon ni Claude na makitungo kay Zachariah, at medyo nahuli siya nang makita ni Zachariah ang kanyang mga intensyon. Malinaw na higit pa sa nakikita ang pagbangon ni Zachariah sa kapangyarihan. Napangiti si Claude. Hahaha. Tama ka. Natatakot kami, pero naniniwala ako na natatakot ka rin gaya namin. Darating lang ako sa punto. Sana'y matulungan kami ng Brookborn Mansion kung kahit papaano ay magdesisyon ang Draco Hall na atakihin kami, at tutulong din kami kung target nila ang Brookborn Mansion. Paano ang tunog na iyon? Pinag-isipan ni Zachariah ang panukalang iyon at sinabi. Naniniwala ako na hindi sila kikilos ng walang ingat. Kung tutuusin, alam ko na kinuha lang ni Draco Hall ang Cedar Gang dahil wala silang pagpipilian. At saka, mas gusto naming mula sa Brookborn Mansion na huwag makipagdeal sa mga underground forces. Hahaha. Sigurado ka ba dyan? Kung biglang mawala ang Emerald Cloud Gang ko balang araw, Brookborn Mansion ang susunod na target. Bagamat ang mga council na katulad ng Brookborn Mansion sa ibang mga lungsod ay maaaring ang tanging pinakamalakas na puwersa doon, hindi sa iyo ang nag-iisang puwersa dito sa Brookborn. Ang agwat sa pagitan ng Draco Hall at Brookborn Mansion ay hindi ganoon kalaki, kung tutuusin. Tumawa si Claude, tumayo, saka naglabas ng business card at inilagay sa mesa. Narito ang aking business card. Ang aking numero ng telepono ay nakalagay doon, kaya huwag mag-atubiling tawagan ako kung kinakailangan. Maaari naming isantabi ang lahat sa ngayon kung gusto mo, at maaari mong ituring ito bilang isang bagong kaibigan. Tinapos ni Claude ang kanyang pangungusap at tumalikod na para umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkalabas ay nagtanong ang isa sa mga matandang nasa likod ni Claude. Anong problema ni Zachariah? Hindi ba siya natatakot sa pagsikat ni Draco Hall? Mukhang hindi siya interesadong makipagdeal sa atin. Napangiti si Claude. Nako, natatakot siya syempre. Ayaw lang niyang ipakita. Hindi niya tinanggihan ang business card ko o inutusan akong bawiin iyon noong inilagay ko ito sa mesa, ibig sabihin ay baka may pagkakataon pa tayong makipagtulungan sa kanya. Baka pag-isipan pa niyang gumawa ng preemptive strike patungo sa Draco Hall. Nakinig ang matanda sa mga pananaw ni Claude at nag-isip sandali bago tumango. Tama ka. Ang hula ko ay gusto niyang obserbahan muna ang mga galaw ng Draco Hall. Kung magiging ambisyoso ang Draco Hall at magdesisyong puntiryahin sila, maaaring sila ang magkukusa para lumaban kasama tayo. Gayunpaman, kung hindi susubukan ng Draco Hall na ibato ang bangka, maaaring hindi rin kikilos ang Brookborn Mansion. Napabuntong hininga si Claude. Sana hindi tayo sundan ng Draco Hall. Ibinigay ko na ang utos sa lahat sa loob ng gang na iwasang masaktan ang Draco Hall para wala silang dahilan para puntahan tayo. Oo, at ang mga lower level na lalaki ay gumagalaw ng maayos kamakailan. Tumango ang matanda, tumingin kay Hugo sa isang tabi, at hindi napigil ang magsalita. Nabalitaan ko na ang sinumpaang kapatid mong si Hugh ay binugbog at nawasak ang kanyang pagkalalaki. Kamusta na siya ngayon? Tinulungan mo ba siyang makaganti? Ngumiti ng mapait si Hugo at sinabing, hindi pa. Napakalakas ng batang iyon, at hindi ko siya kapares sa sarili ko. Balak kong magsama pa ng ilang tao, para maturuan ko siya ng magandang leksyon. Kumunat ang noo ni Claude, at saka sinabi, malakas ba ang background ng taong iyon? Saan niya nakuha ang mga bola na gawin laban sa isang tao mula sa ating gang? Alamin kung sino siya, at siguraduhin wala siyang anumang uri ng pakikisalamuha sa Draco Hall. Hihihi. Walang kwenta ang batang iyon. Kakalabas lang niya sa kulungan hindi pa nagtagal, at pinsan lang siya ng isa sa mga dati nating mangungutang na si Queenie. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Kakayanin ko to. Sabi na rin ng isa pa naming protector na si Brad Leyland, sasama siya sa akin kapag oras na. Nakangiting sabi ni Hugo. Mas malakas si Brad sayo. Magiging maayos ang lahat kung sasama siya sayo. Tumango si Claude. Life After Prison. Kabanata 272. Sa sandaling umalis si Claude at ang iba pa, si Zachariah at ilang matatanda ng Ballard ay tumahimik sa silid.
Pagkaraan ng ilang oras na lumipas, isang nasa katanghaliang gulang na babae ang nagsabi kay Zachariah. Ginoo, sa tingin ko may punto si Claude. Kailangan nating mag-ingat sa Draco Hall. Tumanggaw si Zachariah. Sa totoo lang, ginagawa natin, ngunit natatakot ako na hindi natin dapat pakialaman ang Draco Hall. Kung ang Brookborn Mansion ay makikipag-ugnayan sa mga puwersang nasa ilalim ng lupa tulad ng Emerald Cloud Gang na nakikitungo sa Draco Hall, ang ating reputasyon at imahe ay masisira kapag nakalabas ang balita. Bukod dito, ang Draco Hall ay hindi na nagsimula ng anumang karagdagang pagkilos pagkatapos ng Cedar. Naisip ng nasa katanghaliang gulang na babae ang mga sinabi ni Zachariah at sinabi, Ginoo, ibinibigay sa atin ng mga upper class na pamilya ang 10% ng kanilang kita bawat taon, hindi ba? Paano kung itataas natin iyan ng doble? Ang mga konseho sa ibang mga lungsod ay kadalasang humihiling ng 20% kontribusyon mula sa mga pamilyang may mataas na uri, at ito ay nagmumukha sa amin na masyadong maawin. Sumasang-ayon ako, Ginoo. Maaaring mayroon tayong yaman ng pondo ngayon, ngunit malalampasan tayo ng Draco Hall kung sakupin nila ang Emerald Cloud Gang. Kahit na hindi iyon mangyari, halos hindi na tayo magkaparehas. Sa nakikita ko, dapat nating tanggapin ang mungkahi na ang iginagalang na elder, si Edith, ay nagmungkahi at dagdagan ang halaga ng kontribusyon sa 20%, at ang mga elite lamang na iyon ay makakalaban natin sa halos 20%. Sa pera lang tayo makakapag-hire ng mga elite fighters, at tiyak na magpapatatag sa posisyon ng Brookborn Mansion. Matapos marinig ang kanilang mga opinyon, bumantong hininga ang isa pang matandang lalaki. Ang ating pangunahing hadlang ay ang kahirapan kung saan kumita ng pera ang mga nakatatandang pamilyang iyon. Nagkaroon ng pag-urong sa ekonomiya sa nakalipas na 2 taon, at hindi mainam para sa atin na gumawa ng mga biglaang kahilingan sa kanila. Isinaalang-alang ni Zacarias ang mga pananaw na ibinigay at muling sinabi. Binigyan tayo ng mga Longhorn ng 3 paunang naayos na mga lugar sa Liberty City, at ang mga locals yung ibinigay ay medyo maganda rin. Naniniwala ako na magdadala ito sa atin ng maraming kita, kaya hayaan muna natin ito sa ngayon. Sa palagay ko ay dapat nating imbitahan ang mga tao mula sa Draco Hall na makipag-inuman sa lalong madaling panahon. May pagpapatuloy natin ang talakayang ito kapag naramdaman natin ang kanilang saloobin sa atin. Ang pagkikita kay Larry at sa kanyang mga tauhan para lang makita ang kanilang mga reaksyon ay tila isang hakbang sa tamang direksyon. Si Edith, ang nasa katanghaliang gulang na babae, ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, kagagaling lang ni Sheila sa pamimili. Anong meron, tatay? Ano ba ang pinag-uusapan niyo gabi-gabi? Tuwang-tuwa si Sheila matapos niyang makuha ang numero ni Severin, at dahil alam niya kung saan nakatira si Severin, palagi siyang makakasama nito kung wala siyang gagawin. Ang iniisip pa lang niya ay nasa sabik na siya. Ngumiti si Zachariah at sinenyasan ang iba na umalis. Pagkababa ng ilan sa mga matatanda, sinabi ni Zachariah kay Sheila. Wala namang seryoso. Nag-aalala lang kami na baka bantaan ng Draco Hall ang status natin, kaya pinaplano naming mag-recruit ng ilan pang elite fighter para patatagin ang ating lakas at status bilang Brookborn Mansion. Elite fighters. Isa si Severin, tama ba? Ngumiti si Sheila, at saka muling nagsalita. Nakakahiya na umalis kami ng napakaaga ngayon at hindi kami nakakita ng isang kapana-panabik na engkwentro. Nabalitaan ko na 3 napakalakas na mamamatay tao ang gustong patayin si Severin, ngunit siya ay tumalikod sa kanila at pinatay sila sa halip. Ang 3 mamamatay tao ay iniulat na napakalakas, kaya't kahit na ang mga bodyguard ng Longhorn ay nagkaroon ng maraming papuri para sa kanila. Sa huli, lahat sila ay napatay. Gayunpaman, si Severin ay kamangha-mangha. Matapos marinig iyon, hindi napigilan ni Zachariah ang pagtawa. Hihihi. Maganda sana kung matulungan mo siya para sa ating pamilya. Sinasabi sa akin ng puso ko na may kakayahan siya, kung hindi ay hindi siya kakampihan ng mga Longhorn sa paglulunsad ng proyekto ngayon. Life After Prison. Kabanata 273. Tama ka, tatay. Siya ay isang taong may talento. Iwanan mo ito sa akin.
Gagawa ako ng paraan para siya ang maging head ng mga bodyguard natin o isang bagay na tulad nito. Maari natin siyang bigyan ng mataas na sweldo. Sabi ni Sheila na may kasamang inosenteng ngisi. Nakangiting tugon ni Zachariah. Hihihi. Gusto mo siya diba? Namula agad ang pisngi ni Sheila, pero mahiyain pa rin niyang sabi. Kalokohan, tatay. Gusto ko lang makipagkaibigan sa kanya pagkatapos niya akong iligtas. Sa tingin ko siya ay isang talagang kawili-wiling tao, dahil tumanggi siyang tanggapin ang pera ko pagkatapos niya akong iligtas. Pagkasabi noon ay kumunat ang noo ni Sheila, tumalikod, at inilagay ang mga kamay sa likod niya bago kumpiyansang sinabi. Higit sa lahat, hindi niya ako pinapansin kahit na maganda akong babae. Ito ang unang lalaki na nakilala ko ng ganito. Alam na alam ni Zachariah na ang pasimulan ng pag-ibig sa isang tao ay nagpapakita ng interes sa kanila. Kumunat ang noo niya, seryosong tumingin kay Sheila, at sinabing. Aaminin ko na mukha siyang isang napakadesente, pero kung wala kang gusto sa kanya ngayon, sana manatili itong ganoon at hindi ka na magkakaroon ng anumang nararamdaman para sa kanya. Nang marinig iyon ni Sheila ay agad siyang lumingon at tumingin kay Zachariah para magtanong. Bakit, tatay? Bakit hindi ko siya magugustuhan kung siya ay isang desenteng tao sa iyong paningin? Dahil mas matanda na siya sa iyo, at hindi ka rin naputol sa iisang tela. Pangalawa, si Severin ay manugang na ng mga siyanahan, ibig sabihin ay may asawa na siya. Ikaw naman, anak ko, at tatanggapin ko lang ito kapag nakahanap ka ng mas mabuting lalaki. Paliwanag ni Zachariah. Matapos marinig iyon, malungkot na sabi ni Sheila. Siguro mas magaling siya kaysa sa binigay mo sa kanya, tatay. Ngumiti ng pilit si Zachariah. Ang lahat ng kailangan niya para sa kanya ay ilang mga medikal na kasanayan at isang kaunting kakayahan sa pakikipaglaban. Ang dalawang kadahilanan na iyon lamang ay hindi sapat para maabot ang pamantayan ng pagiging partner ng aking anak. Dapat ay marunong din siya sa maraming bagay, mas mabuti ang mga mahuhusay sa negosyo tulad ng mga tagapagmana ng isang first-tier na pamilya. Yung mga lalaking yun lang ang karapat-dapat sa'yo. At saka, ayokong maging pangalawang asawa ang anak ko. Pagkasabi noon, tumigil muna si Zachariah bago nagpatuloy. Ito ay isang kahihiyan sa akin kung hindi man. Biglang nalungkot si Sheila. Bakit kailangan pa natin ng napakaraming pera? Kung gagastusin natin ang mayroon tayo, malamang natatagal tayo ng 10 henerasyon. Sinasabi mo ba na hindi ako makakapiling ng taong gusto ko kahit na walang dapat ipag-alala ang pamilya natin? Lalong lumungkot ang mukha ni Zachariah. Sinabi mo lang na ayaw mo sa kanya, ngunit para sa akin ang iyong reaksyon ay nagpapakita ng hindi. Wala akong problema kung makikipagkaibigan ka sa kanya at dalhin siya sa ating pamilya para tulungan tayo. Susuko ako pagdating sa pagpayag na pakasalan mo siya. Napamulat ng mata si Sheila at sinabing. Hindi ko naman sinabing gusto ko siya. Naiinis lang ako kapag nakikita ko ang pagiging mapagpakumbaba mo. Inaasahan mo bang magpakasal ako sa isang mayaman na bata mula sa isang upper class na pamilya dahil lang sa maganda ang pinanggalingan nila, marunong magnegosyo at marunong kumita ng pera, at isang taong sa tingin mo ay karapat-dapat na magmana ng iyong mga ari-arian? Well, maaaring iyon ang iniisip mo, ngunit sa akin ay ganoon din ang tingin mo sa akin. Nararamdaman ko ang taong iyon kung gusto ko siya, walang makakapagpabago sa isip ko, kahit na siya ay isang mahirap na tao. Iyan ay hindi katanggap-tanggap. Ikaw ang aking anak. Paano ka mahuhulog sa isang mahirap na tao? Si Zachariah ay ganap na hindi nakaimik. Matapos mag-isip sandali, muli niyang sinabi. Mayroon lamang dalawang iba pang mga first-tier na pamilya sa Brookborn bukod sa atin, ngunit wala sa kanilang mga anak na lalaki ang mahusay na kandidato dahil kulang sila sa iyo na mga kabataang lalaki mula sa mga pamilya sa Riversen, at mayroon din tayong ilang mga ari-arian doon. Kung nagkataon na may mga angkop na kandidato doon sa hinaharap, maaari mong isaalang-alang na kilalanin sila bago sila pakasalan. Ayokong magpakasal sa isang taong nasa ibang lungsod. Lalong nagalit si Sheila nang marinig ang proposal ng kanyang ama dahil lagi itong nagdadabog sa kanya sa nakaraan. Kahit na mayroon siyang 3 asawa, nag-iisang anak niya ito. Life after prison.
Kabanata 274. Ito ay dahil sa katandaan ni Zachariah na humahantong sa kanyang mahinang pisikal na kondisyon at humihina ang pagkamayabong na lalo niyang naibigan si Sheila. Kaya naman isang malaking sorpresa kay Sheila na iisipin pa nga ng kanyang ama na ipapakasal siya sa isang pamilya sa Riversen. Sinabi ni Zachariah. Ang Riversen ay isang malaking lugar, na may isang lugar na higit sa 2 beses na mas malaki kaysa sa Brookborn. Ang mga damo doon ay mas lantian, at ang kanilang mga first-tier na pamilya ay mas malakas kaysa sa Brookborn Mansion. Ang iyong buhay ay walang pag-aalala magpakailanman kung maaari kang magpakasal sa isang pamilya doon. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya. At hindi iyon isinasaalang-alang ng karamihan sa mga pamantayan. 1 o 2 oras lang ang layo ng Riversen dito sa pamamagitan ng sasakyan, at marami rin tayong pag-aari at villa doon. Kung lilipat ka doon, pwede kang bumalik para bisitahin ako anumang oras. Higit sa lahat, mas magagamit at madedevelop ang mga asset natin kung doon ka magpapakasal. Malamig na ngumiti si Sheila. Anong ibig mong sabihin, tatay? Ginagamit mo ba ang kasal ko bilang paraan para magkaroon ka ng mas maraming benepisyo? Hindi ko hahayaang maging transaksyon ang kasal ko. Nang makita ni Zachariah ang matinding reaksyon ni Sheila ay bahagyang pinalambot nito ang tono at sinabi sa kanya. Huwag kang tanga. Hindi ko sinasabing magiging transaksyon ang kasal mo. Umaasa lang ako na pipiliin mo ang pinakamahusay sa pinakamahusay dahil ang aking anak na babae ay nararapat lamang sa pinakamahusay. Sige, sige. Matutulog na ako. Bata pa ako, at hindi ko pa naiisip ang kasal. Ipagpaliban natin ang pag-uusap na ito para sa hinaharap. Prangkang sabi ni Sheila at umakyat na. Sa ibang lugar, sa Riversen, tinipon ni Torran ang ilan sa mga matatanda at tagapagtanggol ng Blood Drinker Gang. Naupo siya sa pinakaunang posisyon at may pinakamarangal na ekspresyon sa kanyang mukha. May problema ba, Ginoo? Wala na akong maisip na ibang paliwanag kung bakit mo kami pinatawag dito na gabing-gabi na. Hindi maiwasan ng isang babae ang sumimangot. Sa paghusga sa mukha ni Torran, naramdaman na niya na may matinding mali. Ang Riversen ay isang malaking lugar, pagkatapos ng lahat, at ang Blood Drinker Gang ay nagawa lamang na maging isa sa pinakamalakas na underground forces doon dahil sa dami ng malalakas na individual sa kanilang hanay. Dahil dito, marami sa mga mamamayan ng Riversen ang nakarinig tungkol sa kanila at hindi nang ahas na pukawin sila. Bilang resulta, ilang bagay ang maaaring magbigay ng sakit ng ulo kay Torran. Tumingin si Torran sa lahat at sinabing, ang ikalimang elder, si Frankie, at ang kanyang 2 apprentice ay kamamatay lamang ngayong hapon. Ano? Napasinghap ang lahat ng marinig iyon. Ang antas ng pagkamit ni Frankie ay ang antas ng 4 na Grandmaster, na walang alinlangan na napakataas. Dahil sa pagkarinig na siya ay pinatay, napanganga ang lahat sa gulat. Ang Blood Drinker Gang ay nawalan ng 3 sa pinakamalakas nilang miyembro ng sabay-sabay, na nagpapaliwanag kung bakit nagkaroon ng malungkot na ekspresyon si Torran. Lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon at naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang sinasabi. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas si Severin. Minaliit natin siya, sigurado. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit napakabilis na napatay ang 7 elite fighter na pinadala natin para tumulong sa Cedar Gang. Kasunod ng isang maikling paghinto, nagpatuloy siya. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, masasabi kong napakahirap para sa atin na makakuha ng akses sa underground forces ng Brookborn at makuha ang kanilang mga ari-arian kung hindi natin papatayin si Severin. Life After Prison. Kabanata 275. Tumango ang medyo may edad na babae. Talagang. Sinira niya ang plano natin, at ang pagpatay sa kanya ang tamang gawin. Hindi ko inaasahan na mabibigo si Fifth Elder sa paggawa nito. Hayaan mo ako sa pagkakataong ito. Sabi ng isang kalbong lalaki. Nakatayo sa taas na 6 na talampakan, ang kanyang mga braso ay nagmistulang mga dragon dahil sa kanyang mambak na kalamnan sa braso at medyo bastos ang kanyang boses habang nagsasalita. Dahil ikaw ay isang level 7 Grandmaster, naniniwala ako na hindi ka haharap sa napakalaking problema kung pupunta ka, Fourth Elder.
Napatingin si Torran sa kalbong lalaki at naramdaman niyang isa nga itong magaling na kandidato. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya sa kalbong lalaki. Gayunpaman, sa palagay ko ay mas mabuting magdala ka rin ng ilang protector sa antas ng Grandmaster. Tumanggo ang kalbo. Oo naman. May lakas sa mga numero, at ang ating kalaban ay kailangang hatiin ang kanyang atensyon kapag nakikipaglaban. Ito ay magiging isang malaking kalamangan para sa atin. Pipili ako ng 5 sa ating mga protector upang sumama sa akin, at ako, si Jan Vorronge, ang pupugat sa ulo ni Severin. Naayos na. Ang mga gastos na natamo mo sa iyong paglalakbay doon ay masusuklian, at ikaw ay gagantimpalaan din ng malaki sa iyong pagbalik. Tuluyan nang tumayo si Torran at sinabi kay Janvar. Hihintayin namin ang iyong magandang balita, Janvar. Noon, natapos na ang pagkain ni Severin at Dayan at bumalik sa kanilang villa sa Dragon Lake Vista. Nang matapos maligo si Severin ay nagpasya siyang pumunta sa kwarto ni Dayan. Nang buksan niya ang pinto at nakita si Severin na nakatayo doon, bigla siyang kinabahan. May maitutulong ba ako sa iyo? Gabi na talaga. Namula si Dayan nang lumipat sa isang tabi para pasukin si Severin sa kwarto. Pagkapasok niya ay umupo siya sa kama at sinabi kay Dayan. Honey, hindi ka naman nagseselos kay Sheila di ba? Ang tanong nito ay nagdulot ng matinding init sa puso ni Dayan nang isara nito ang pinto at lumapit sa kanya. Sa palagay mo ba ay ganoon kadaling magselos ang iyong asawa? Mas masaya ako na naging decent kang ama. Palagi akong nag-aalala tungkol sa kung ikaw o hindi ay magiging isang walang kwentang tao pagkatapos mong lumaya. Bahagyang naging emosyonal si Dayan habang nagpatuloy siya. Medyo kinaiinisan kita noong nabuntis ako, pero kasalanan ko rin kung bakit ako nagkusa pagkatapos nating uminom ng sobra kagabi. Hinayaan ko lang ang sarili ko na kumalas sa'yo noong gabing iyon dahil pinipilit ako ng pamilya ko na pakasalan si Edward, pero nandidiri pa rin ako sa iyo dahil nakulong ka kaagad pagkatapos mong kumuha ng unang pagkakataon. Nanatiling tahimik si Severin. Tulad ng sinabi ni Dayan, masyado silang nas-ayang mag-isip noong panahong iyon, o sumuko sila sa kanilang mga pagnanasa sa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw, nadama ni Severin na maswerte ang lahat ng nangyari sa paraang ito, dahil si Dayan ay isang mabuting babae, at siya ay libu-libong beses na mas mahusay kaysa kay Lucy. Nagpatuloy si Dayan. Ngunit pagkatapos kong malaman ang tungkol sa iyong pamilya at ang mga pangyayari na kailangan nilang pagdaanan, nakiramay ako sa kanila at nagpasya na subukan kong tulungan sila. Naramdaman ko na ang iyong mga magulang ay mabuti, tapat na mga tao, na ang ibig sabihin ay malamang na hindi ka rin masamang tao. Kaya lang, Life After Prison. Kabanata 276. Pasensya na, honey. Malaking bahagi ng pananagutan ang bumabagabag sa akin sa nangyari noong gabing iyon, dahil natulog ako sa iyo dahil alam kong baka mahuli ako sa susunod na araw pagkatapos basagin ang bote sa ulo ni Easton. Hindi ko akalain na buntis ka pagkatapos noon, at hindi ko akalain na magdadala ito sa iyo ng labis na sakit at pagdurusa. Hinawakan ni Severin ang kamay ni Dayan, at sinsero niyang sinabi. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya para makabawi sa'yo. Nakangiting sabi ni Dayan. Kinasusuklaman pa rin kita noong nakalaya ka, ngunit ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw ay nagpakita sa akin na ikaw ay isang mabuting tao, habang sina Lucy at Easton ay walang iba. Marahil ito ang tinatawag nilang kapalaran. Sabi ni Severin habang ang kanyang mga salita at muling nagtanong. Ako pa ba ang sinisisi mo ngayon? Umiling si Dayan. Hindi na kita sinisisi, dahil napatunayan mo na ang iyong sarili bilang isang mabuting ama at isang mabuting asawa. Nakikita ko na ikaw ay isang may kakayahan at responsableng lalaki sa halip na isang walang kwentang bagay. At nasiyahan ako tungkol dyan. Pagkasabi nun, huminto si Dayan at nagtanong ulit. Pero may itatanong pa ako sa'yo. Maganda ba ang pakikitungo mo sa akin dahil gusto mong bumawi sa mga pagkakamali mo noon? Sa tingin ko ang dapat kong itatanong ay, mahal mo ba ako? Ayokong maging mabait ka sa akin dahil lang sa nararamdaman mo para sa akin at gusto mong bumawi sa akin. Nang marinig ni Severin ang kanyang tanong,
Hindi niya napigil ang pinindot ang maliit na ilong ni Dayan. Siyempre mahal kita, uto. Ikaw ay maganda, mabait, maamo, at mapagbigay. Paanong hindi ka akit-akit iyon? Love na ako sa'yo simula nung nalaman kong nanay ka ng anak ko at tinutulungan mo ang mga magulang ko sa lahat ng mga taong ito. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang tinatanong ko, nararamdaman mo ba ang tibok ng puso mo tuwing nakikita mo ako? Napakunot ang noo ni Dayan, saka isinobsob ang katawan kay Severin habang nauutaw na tanong. Hinawakan ni Severin ang kamay niya at sumagot. Oo naman syempre. Parang baliw ang tibok ng puso ko ngayon, at alam kong mas lalo itong tumibok kung magkakaroon ako ng pagkakataon na matulog sa tabi ng magandang babaeng tulad mo. Ikaw at ang iyong kaakit-akit na dila. Ang naramdaman ni Dayan nang marinig niya ang sinabi ni Severin ay para siyang nakain ng isang mangkok ng pulot. Ganon din ang tanong ni Severin sa kanya. E ano naman sayo? Nagtataka din akong malaman kung mahal mo na ba ako ngayon na hindi mo na ako kinamumuhian. May ganyan ka bang nararamdaman sa akin? Nag-aalala ako na ikaw lang ang kasama ko para lang may tatay si Celine. Kung totoo man iyon, wala na akong magagawa. Lalong namula si Dayan nang makita ang reaksyon ni Severin. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi. Noong una kitang makita sa simula, pinilit kong makasama ka dahil naramdaman ko na hindi ko dapat hayaang mawalan ng ama ang aking anak. Pero hindi ko nauunawaan na mas lalo kitang nagugustuhan, at minsan, hindi ko maiwasang isipin ka kapag nasa trabaho ako. Talaga. Hindi mapipigil na saya ang naramdaman ni Severin nang marinig iyon. Naiisip mo ba talaga ako kapag pumasok ka sa trabaho, honey? Tingnan mo, kumikilos na masaya na parang bata. Hindi napigilan ni Dayan na matawa nang makita ang reaksyon nito. Nga pala, hanggang kailan mo hahawakan ang kamay ko? Noon lang namalaya ni Severin na mahigpit pa rin pala ang pagkakahawak niya sa kamay ng isa't isa, hindi niya maiwasang mapangiti at magsabi. Hihihi. Mas maganda kung mahawakan ko ito sa lahat ng oras. Life After Prison. Kabanata 277. Sige, gabi na. Tulog na tayo. Nahihiyang ibinaba ni Dayan ang kanyang ulo at idinagdag bilang isang pag-iisip. Nagsisimula na akong magkagusto sa iyo ng higit at higit ngayon, at hindi mo alam kung gaano ako natakot nang makita ko ang mga mamamatay tao na umaatake sa iyo ngayon. Natatakot akong may mangyari sa iyo, at baka mawala ka ulit. Lalong natuwa si Severin nang marinig iyon at hindi niya maiwasang samantalahin ang pagkakataong sabihin kay Dayan. Paano kung manatili ako sa tabi mo ngayong gabi? Agad na inikat ni Dayan ang mga mata kay Severin. Ano bang nasa isip mo ha? Gusto mo bang habulin ako pagkatapos mong malaman na gusto kita? Hindi naman ganoon. Bakit ako magkakaroon ng mga malalaswang ideya? Hindi ako malazwa. Nahihiyang sabi ni Severin. Lahat ng lalaki sinungaling. Paano ko malalaman kung malazwa ka o hindi? Malamig na ngumuso si Dayan at binawi ang kamay. Nang makitang walang pagkakataon para sa kanya ng gabing iyon, nadismaya na tumayo si Severin at naglakad patungo sa pintuan. Mukhang matutulog na naman akong mag-isa sa isang bakanteng kwarto ngayong gabi. Nakakalungkot na hindi ko mahawakan ang aking magandang asawa sa aking braso para matulog. Naalimpungatan si Dayan nang makita ang dismayadong ekspresyon ni Severin. Kailangan mong maging mabuting asawa, okay? Baka balang araw ay magiging masaya ako na hahayaan kitang magpalipas ng gabi sa akin. Lumingon si Severin at sinabing. Ano pa ang kailangan kong gawin, honey? Nakatulong ako sa mga syanahan na makakuha ng 2 pwesto sa proyekto, at mayroon din kaming bahay at kotse. Sa tingin ko ay maganda na ito. Sinadya tuloy na sabi ni Dayan. Nangako ka sa akin na bibigyan mo ako ng kasal na magugulat sa buong lungsod at may inggit ang lahat sa Brookborn. Natatandaan na ginawa mo pag ginagawa iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin. Kahit na si Dayan ay tila walang pakialam nang binanggit niya iyon sa kanya noong nakaraan, tila may pakialam siya rito, at may magandang dahilan din, dahil siya ay naging pantirya ng maraming batikos pagkatapos niyang mabuntis ito nang hindi nagpakasal sa kanya. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay sinabi sa kanya. Huwag kang mag-alala, honey. Gagawin ko itong totoo para sigurado,
ngunit maaaring may ilang bagay na kailangan kong harapin sa susunod na kalahating buwan, kaya baka kailanganin kong i-delay ang kasal sa ibang pagkakataon. Ngunit kapag nawala na iyon, ipinapangako kong babayaran kita sa isang engranding kasal. Ito ang magiging epitome ng labis na maluho, at ito ay magiging isang malaking sensasyon hindi lamang sa buong Brookborn, kundi pati na rin sa buong South County. Nang marinig iyon ni Diane, sinabi niya, Oo, ipagmalaki mo. Hindi ka pa nababaliw mula sa lahat ng alak na mayroon ka ngayong gabi, sa palagay ko. Ang buong Southern County ay may higit sa 100 lungsod, at ang iyong pangako ay medyo sobra-sobra kung tatanungin mo ako. Hahaha. Yan lang ang dulo ng iceberg. Pagdating ng panahon, may inggit sa'yo kahit ang buong bansa. Tumawa ng malakas si Severin. Tiwala siya doon dahil ang mga Diyos ng digmaan ng bansa ay pawang mga apprentice niya. Bukod dito, natutunan lamang nila ang isang maliit na balbas ng tunay na dami ng kaalaman ni Severin. Lasing ka talaga. Umiling si Diane. Iniisip kong hayaan kang matulog dito magdamag, ngunit dahil nakita kong lasing ka, nagbago ang isip ko. Ayokong madamay ka sa akin sa kalagitnaan ng pagtulog ko. Ano? Nang marinig iyon ni Severin ay agad niyang sinabi. Totoo ba yan, honey? May plano ka ba talaga? Tingnan mo, hindi ako lasing. Pangako. Sinasabi mo iyan, ngunit ipagyayabang mo ba na parang wala lang kung hindi isang negosyo? Sabi ni Diane na ikinaikot ng mata. Okay. Hindi ako dapat nagyabang ng ganyan. Maniniwala ka ba na hindi ako lasing kung titigil na ako sa pagmamayabang? Kung ganoon, mananatiling low profile ako. Mapait na sagot ni Severin. Ipinatong ni Diane ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at sinabi. Sige, dito kita matutulog ngayong gabi. Pero isang gabi lang. At bawal kang gumawa ng anumang bagay na palihim, okay? Kung ipapatong mo ang iyong mga kamay sa akin at ibuli ako, ipinapangako ko na hindi na kita papapasukin muli sa kwarto ko. Oo, syempre. Ipinapangako kong hindi ako gagawa ng anumang bagay na palihim. Sapat na ang saya ko na nagkaroon ako ng pagkakataong makasama ka sa isang gabi. Tuwang-tuwa si Severin dahil alam niyang ito ang una sa marami pang gabi sa hinaharap. Isa pa, ang mga sinabi ni Diane ay senyales na unti-unti na niyang tinatanggap siya. Life After Prison. Kabanata 278. Alam ni Severin na hindi matalinong madaliin ang mga bagay-bagay, lalo na't nakikipag-ugnayan siya sa isang malamig at karaniwang nakalaan na babae tulad ni Diane. Maya-maya pa ay nakahiga na silang dalawa sa kama, at nakaramdam ng kaba si Diane kaya kusa itong tumabi sa kanya kaya nakaharap ang likod niya kay Severin. Nang makita ni Severin ang paggalaw nito ay hindi niya naiwasang sabihin. Honey, pwede ba kitang yakapin sa likod habang natutulog tayo? Okay. Mahinang sagot ni Diane, ngunit lalo siyang kinabahan sa kaibuturan. Maya-maya'y nagunat ang kamay ni Severin mula sa likuran para yakapin ang kanyang baywang. Ang kanyang matibay na dibdib ay inilagay sa kanyang likod, at ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis kaysa dati. Lahat ng uri ng ligaw na pag-iisip ay nagsimulang tumakbo sa kanyang isipan. Nagsandok silang dalawa para matulog at di nagtagal ay nakatulog na sila. Kinaumagahan, pumunta si Celine sa kwarto ni Diane pagkatapos mag-freshen up, binuksan ang pinto, at pumasok. Wow! Natutulog din si tatay kasama si mama. Hihihi. Hindi niya naiwasang takpan ang bibig at humajejek nang mapansin ang tulog ng kanyang mga magulang. Nakahiga si Severin sa kanyang likuran, habang si Diane naman ay nakasubsob habang ang isang kamay ay nasa dibdib ni Severin at ang isang hita sa katawan ni Severin. Ang boses ni Celine ang nagpagising kay Diane mula sa kanyang pagkakatulog at agad nitong nasabi sa kahihiyan. Celine, gising ka na. Nag-toothbrush ka na ba? Oo. Nag-toothbrush na ako at naghilamos ng mukha, kaya naisipan kong gisingin ka. Ngumiti si Celine. Nagising na rin si Severin, at medyo na-awkward siya nang makitang nandoon si Celine. Agad naman siyang ngumiti at sinabing, dapat kang bumaba at mag-almusal kung nagsipilyo ka at naghilamos ng mukha. Hihihi. Niyakap ni nanay si tatay para matulog. Niyakap ni nanay si tatay para matulog.
Tumalikod si Celine at masayang sumigaw habang tumatakbo pababa. Huwag kang sumigaw, Celine. Hinatak ni Dayan ang mahabang mukha habang mariing sinabi sa anak, ngunit nagawa na ni Celine. Humakbang pababa ng hagdan. Ugh, hindi ako makapaniwala na nakalimutan kong i-lock ang pinto kagabi. Hindi ko akalain na maaga siyang pumunta sa kwarto ko. Napabuntong hininga si Dayan habang nakaunat ang bewang. Nang mapagmasdan ni Severin ang slim figure ni Dayan, hindi niya maiwasang mapalunok. Bukod dito, naka-sexy nightdress si Dayan, na nagpainit sa loob niya. Anong tinitingin-tingin mo, malazwa ka? Bilasan mo at lumabas ka. Kailangan kong magpalit ng damit. Huwag mong kalimutan na kailangan mong pumunta sa Zelangko ngayon para gamutin ang lola ni Robin. Namula si Dayan at nanlaki ang mata nang makitang nakasilip si Severin sa kanyang dibdib. Life After Prison. Kabanata 279. Nang magpalit na si Severin ng damit at bumaba, kumain na si Celine at naglalaro sa bakuran. Narinig ni Judith at Maurice ang sigaw ni Celine kanina kaya nagpalitan sila ng tingin at may alam ng ngiti nang makitang bumaba si Severin. Sinabi ni Maurice kay Severin, "Naipasa ko na ang aking unang kurso ng klase sa pagmamaneho, at sisimulan ko na ang pangalawang kurso bukas. Nabalitaan kong mas madali ang automatic transmission, kaya nag-enroll ako sa klase ng automatic transmission. Kapag nakapasa na ako, maaari ko nang i-drive palabas ang Chevy at dalhin ang iyong ina sa isang road trip." "Oo naman. Good luck, tatay. Medyo nakakapagod ang mga road trip, pero sana ay ma-enjoy mo ang iyong oras kasama si nanay kapag na-master mo na kung paano magmaneho." Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti pagkarinig nito. Masayang sabi ni Judith, "Gumagana ang medical na race eta na ibinigay mo sa akin. Tingnan mo, nakikita mo ba ang aking puting buhok na unti-unting nagiging itim mula sa mga ugat?" Nakangiting sabi ni Severin. "Magandang balita iyan. Ililista ko ulit ang mga halamang gamot para sa iyo. Ibabad mo lang ang mga ito sa maligamgam na tubig at gamitin ang katas para hugasan ang iyong buhok. Kung ipagpatuloy mo pa ito ng ilang araw, ang iyong buhok ay magiging itim, makapal, at makinis. Magmumukha ka ring mas bata ng 20 taon, tulad ng lahat ng mga batang babae." Inilibot ni Judith ang mga mata kay Severin. "Nasa 40 na ako ngayon, Severin. Hindi ako maaaring maging kasing ganda ng isang 20 taong gulang na batang babae. Masaya na ako na naging itim na naman ang buhok ko." Pagkalabas ni Severin sa sala ay medyo nagulat siya nang makitang nakarating na si Stanley sa looban sa labas. Sinulyapan niya ang oras at napagtantong 7:00 pa lang ng umaga. Mukhang malayo pa ang dating ni Stanley, marahil ay dahil sa takot na baka bisitahin ni Severin ang mga Zelangko nang wala siya. "Maaari ko bang makuha ang iyong numero? Anak ako ng mga Shanahan, at maaari kitang isama sa paglalakad o pagtambay sa hinaharap. Alam kong maraming masasayang lugar na maaari nating puntahan." Nang mga sandaling iyon, hinahampas ni Stanley ang mga magagandang bodyguard at gusto niyang kunin ang contact information ni Wendy, Lily, at ng iba pang mga tao. Humalukip-kap si Lily sa kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at pagkatapos ay sumulyap sa kanya. "Paumanhin, ngunit hindi ako interesadong ibigay sa iyo ang aking numero. Nakakainis sa akin ang mapang-akit mong pag-uugali." "Oo," walang galang na sagot ni Abigail. 1,000,000 milya ang layo mo sa lalaki ng bahay na ito. Hindi niya ito pinansin ng lubusan. "Ako." Halos lumuwa si Stanley ng dugo sa galit. Kung tutuusin, siya ay anak ni Shanahan, at naramdaman niyang katawa-tawa para sa kanila na ikumpara siya sa isang lalaki na kalalabas lang sa bilangguan. Ano lang ang nakikita nila kay Severin. "Halika na, itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Walang paraan na magugustuhan ka nila." Pinahid ni Severin ng asin ang sugat ni Stanley habang nakangiting naglakad. Kung tutuusin, madalas niyang kinukutya at pinuntirya si Dayan noon, kaya hindi na sana siya pakitaan ni Severin ng kahit anong courtesy. Lalong hindi nakaimik si Stanley dahil dito. Lumingon siya at sinabi kay Severin, "Huwag kang masyadong mayabang, Severin. Anak ako ng mga Shanahan, at 2 bodyguard lang sila.
Ang kanilang katayuan ay mas mababa sa akin, at kung pakakasalan nila ako, maaari nilang tamasahin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan sa hinaharap. Pagkasabi pa lang noon ay hindi napigilan nina Abigail at Wendy ang tawa. Masyadong mataas ang tingin ng lalaking ito sa sarili niya. Sinabi ni Severin. Alam mo bang ang yaman nila ay malamang na higit pa sa pinagsama-samang buong pamilya mo? Itigil mo na ang pagpapakatanga dito. 5 numero ang sweldo nila sa isang buwan. Paano naman ang sa iyo? Ganon ba kalaki ang kinikita mo? Ganoon karami. Biglang umasim ang mukha ni Stanley. Noong general manager siya, madalas niyang kinukurakot ang pera ng kumpanya at kinukuha niya ang mga personal na gastusin sa kumpanya sa kadahilan ng naka-entertain ng mga kliyente. Magmula nang maging general manager si Diane, gayunpaman, napaka hindi maginhawa para sa kanya na gumastos ng pera tulad ng dati, at ang sweldo na natatanggap niya buwan-buwan ay hindi pa sapat para ipakita niya sa ibang tao. Life After Prison. Kabanata 280. Hindi na nag-abalang sagutin ni Severin ang tanong ni Stanley at nakangiting sabi. Hindi ko akalain na madyay gising ka ng ganito kaga para lang pumunta dito at tulungan akong dalhin ang medical box ko. Kailangan ko. Isa akong proactive na tao, at mas gusto kong dumating ng maaga sa halip na hintayin ako ng iba. Sabi ni Stanley sabay tapik sa dibdib. Oh, sige. Papasok ako at kunin ang medical box. Ngumiti si Severin, saka nagkunwaring naglakad pabalik. Pagpasok niya sa bahay, may nakakalokong ngiti sa labi habang inilalabas ang isang maliit na metal box mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos, naglabas siya ng isa pang tila maliit na itim na piraso ng bakal at inilagay ito bago tinakpan ng ilang halamang gamot. Ang itim na piraso ng bakal ay napakabigat sa kabila ng maliit na sukat nito, at nang iyangat ang buong kahon ng gamot, ang kabuoang bigat ay mga 40 o 50 pounds. Ngumisi si Severin dahil hindi na niya kailangan pang magsikap para bitbitin ang napakalaking kahon. Gayunpaman, ito ay magiging napakabigat para sa isang tulad ni Stanley. Casual niyang lumabas ang metal box at iniabot kay Stanley. Sige Stanley, sabi mo gusto mo akong tulungang buhatin ang medical box ko, di ba? Sana hindi ka magsisi. Hihihi. Walang dapat pagsisihan. Sulit ito basta makakasama kita sa Zelangko at makilala ang magandang Robin. Humalaklak si Stanley, at idinagdag. Idaragdag ko siya sa social media sa pamamagitan ng number na binigay mo sa akin kagabi, hihihi. At saka anong nangyari? Nakangiting tanong ni Severin habang inaabot ang kahon. At saka, sa sandaling matanggap ni Stanley ang kahon, napakabigat nito na ang kanyang buong katawan ay nakayuko habang ang kahon ay nahulog sa lupa. Ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ka ba marunong magbuhat ng isang kahon? Naglalaman ito ng maraming mahalagang panggamot na materyales, at hindi natin ito masisira sa akin. Matigas na saway ni Severin kay Stanley. Hindi ko sinasadya. Itong box. Hindi naman ganoon kalaki, pero bakit ang bigat? Gulat na bulalas ni Stanley. Sinubukan niyang buhatin muli, ngunit hindi gumagalaw ang kahon. Noon lamang niya ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas ay tuluyan na niya itong may ahon, ngunit napakahirap pa rin at kasing pula ng kamatis ang kanyang mukha. Ganon ba kabigat? Hindi naman mabigat nung binuhat ko. Pagkatapos ay kinuha ni Severin ang pagkakataon na kumuha ng isa pang box at iniabot sa kanya. Hihihi. Sa tingin ko kasi hindi ka madalas mag-ehersisyo. Paano mo aasahang makikilala si Robin kung hindi mo kayang buhatin ang isang kahon? Ano sa tingin mo ay magugustuhan niya ang isang mahina? Alam mo, mas mabuting umuwi ka na lang. Sayang ang oras kung isasama kita. Sino bang may sabing hindi ko kayang buhatin? Binubuhat ko na ngayon, di ba? Kaya lang. Medyo mabigat lang, yun lang. Kakaiba talaga na parang nasa 40 o 50 libra ang bigat ng ganyang maliit na kahon. Anong nilagay mo? Kumunat ang noo ni Stanley, pilit na dinadala ang kahon. Dapat na tayong kumilos. Nasaan ang kotse mo? Sumakay na tayo sa kotse. Natutuwa si Severin na makita si Stanley na nag-overexert sa kanyang sarili ng ganoon. Naglaan siya ng oras para makalapit at dahan-daang naglakad habang nagtanong. Siya nga pala,
Tumugon ba sa'yo si Robin pagkatapos mo siyang idagdag sa social media?